Paano kung ang taong pinakamamahal mo ay anak ng mismong amo mo? At dumating ang araw na kailangan mong mamili kung ipaglalaban mo ang pag-ibig o ililigtas ang pamilyang tumulong sa'yo? Isang desisyon ang tuluyang bumago sa buong buhay ko. Dear Papa Ivan, ako nga pala si Lester, 37 years old, taga Nueva Ecija. Sumulat ako hindi para humingi ng simpatya, kundi para ibahagi ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang mga nangyari, hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung tama ba ang pinili ko o baka hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang isang malaking pagkakamali. Sana ay maibahagi ninyo ang kwento ko. Baka sakaling may matutunan ng iba sa naging karanasan ko. Lumaki kaming mahirap. Magsasaka ang tatay ko at naglalabada naman ang nanay ko. Minsan isang beses lang kami kumain sa isang araw. Kaya noong makatapos ako ng high school, hindi na ako nakapag-college. Pinili kong maghanap agad ng trabaho para makatulong sa pamilya. Sa awa ng Diyos natanggap ako bilang katiwala sa isang malaking palaisdaan at bukirin na pagmamay-ari ng pamilyang Villanueva. Mabait ang amo kong si Don Ernesto. Hindi siya katulad ng ibang mayayaman na minamaliit ang mga trabahador. Tinuring niya kaming parang pamilya. May iisang anak si Don Ernesto, si Angela. Noong una ko siyang makita, bagong graduate pa lang siya sa Maynila. Umuwi siya sa probinsya para tulungan ang ama niya sa negosyo. Simple lang ang suot niya, walang alahas, walang arte. Pero ewan ko ba, parang tumigil ang mundo ko nung ngumiti siya sa akin. Ikaw ba si Lester? Lagi kang kinukwento ni Papa. Salamat daw kasi ikaw ang pinaka-responsableng tao rito. Napakamot na lang ako sa ulo. Trabaho lang po, ma'am. Ngumiti siya. Huwag mo akong tawaging ma'am. Angela lang. Mula noon, madalas na kaming nagkakasama. Kapag umiikot siya sa bukid, ako ang inuutusan ni Don Ernesto na samahan siya. Unti-unti, nakilala ko ang totoong Angela. Hindi siya suplada. Mahilig siyang tumawa. Mahilig siyang kumain sa karinderya kahit may sariling sasakyan. Kapag may batang namamalimos, hindi lang barya ang ibinibigay niya. Binibilhan pa niya ng pagkain. Doon ko lalong napatunayan na hindi lahat ng mayaman ay masama ang ugali. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog. At alam kong mali iyon. Trabahador lang ako. Siya naman ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Malayo ang agwat namin. Kaya pinilit kong ilayo ang sarili ko. Kapag may pagkakataong mag-usap kami, maikli lang ang sagot ko. Kapag inaaya niya akong sabayan kumain, tumatanggi ako. Akala ko kapag lumayo ako, mawawala rin ang nararamdaman ko. Pero mali ako. Isang gabi umulan ng napakalakas. Nasiraan ng sasakyan si Angela sa gitna ng kalsada. Ako ang ipinadala para sunduin siya. Basang-basa siyang nakaupo habang hinihintay ako. Nang makita niya ako, bigla siyang napangiti. Alam kong ikaw ang darating. Habang pauwi kami, napansin niyang nilalamig ako. Inabot niya ang tuwalya niya. Sige na, punasan mo ang buhok mo. Hindi ko agad tinanggap, pero siya mismo ang nagpunas ng ulan sa ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero doon nagsimulang magbago ang lahat. Mula noon, mas naging malapit kami. Hanggang sa isang araw, siya mismo ang nagsabi, Lester, gusto kitang makilala ng mas mabuti. Para akong natulala, akala ko, ako lang ang may nararamdaman. Hindi pala. Pero alam naming pareho, hindi magiging madali. Linggid sa kaalaman ni Don Ernesto, nagkikita kami sa lumang kubo malapit sa palayan. Hindi para gumawa ng masama, kundi para lang magkwentuhan. Doon namin napag-usapan ang mga pangarap namin. Ako, pangarap kong magkaroon ng simpleng bahay para sa mga magulang ko. Si Angela naman, pangarap niyang magkaroon ng pamilyang hindi nakabase sa yaman, kundi sa pagmamahalan. Habang lumilipas ang panahon, naging kami. Tahimik lang, walang nakakaalam. Akala namin kaya naming itago habang buhay. Pero may isang taong nakapansin. Ang katiwala ring si Romel. Matagal na pala siyang may gusto kay Angela. At galit na galit siya nang malamang naging kami. Isang araw narinig ko siyang kausap ang isang tao. Sisirain ko si Lester. Hindi ko iyon pinansin, akala ko pananakot lang.
hanggang sa may nawawalang malaking halaga sa opisina. At ako ang itinuro. Ako ang huling nakakita sa cabinet. Wala akong nagawa. Sinuspinde ako. Mas masakit pa ron, hindi ako pinaniwalaan ni Don Ernesto. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Umiyak si Angela. Pinilit niyang ipagtanggol ako. Pero sabi ng ama niya, "Anak, minsan hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din nating harapin ang katotohanan." Mas pinili kong umalis kaysa makita siyang masaktan. Umuwi ako sa Nueva Ecija. Inalagaan ko ang may sakit kong ama. Sinubukan kong magsimula ulit. Akala ko yun na ang katapusan ng kwento namin. Lumipas ang halos 1 taon. Isang umaga may sasakyang huminto sa harap ng bahay namin. Paglabas ko, si Don Ernesto, kasama si Angela. Tahimik lang silang dalawa. Lumapit sa akin si Don Ernesto. Pagkatapos, yumuko siya. Hindi ako makapaniwala. "Lester, patawarin mo ako." Parang tumigil ang oras. Napag-alaman pala nilang si Rommel ang totoong kumuha ng pera. Nahuli siya sa CCTV ng bangko habang ipinapasok ang perang ninakaw sa sariling account. Ginawa niya iyon para mapaalis ako dahil gusto niyang mapalapit kay Angela. Nang malaman ko ang lahat, halo-halo ang naramdaman ko. Galit. Lungkot. Pero higit sa lahat, panghihinayang dahil 1 taon kaming nawalay dahil sa kasinungalingan. Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero may mas mabigat pa palang pagsubok. Habang papalapit ang kasal namin ni Angela, biglang bumagsak ang negosyo ni Don Ernesto. Naloko siya ng isang kasosyo. Nabaon sila sa utang. Marami ang nagsabing umatras na ako. Wala nang yaman ang pamilya nila. Pero natawa lang ako. Hindi ko naman minahal si Angela dahil mayaman siya. Minahal ko siya dahil sa kabutihan ng puso niya. Ngayon naman, ako ang nagsakripisyo. Ibinenta ko ang maliit kong lupang naipundar sa Nueva Ecija. Ginamit namin ang pera para maipambayad sa mga trabahador na ilang buwan ng walang sahod. Ayokong maranasan nila ang gutom na naranasan ko noon. Unti-unti kaming bumangon. Hindi agad naging madali. Minsan kami mismo ni Angela ang nagtitinda ng mga ani sa palengke. Wala kaming ikinahihiya, masaya kaming magkasama. Makalipas ang ilang taon, unti-unting lumago ulit ang negosyo. Pero mas naging mapagkumbaba kami. Mas naging malapit kami sa mga trabahador. At higit sa lahat, mas naging tunay kaming pamilya. Bago pumanaw si Don Ernesto, hinawakan niya ang kamay ko. "Lester, salamat. Hindi dahil iniligtas mo ang negosyo namin, kundi dahil minahal mo ang anak ko kahit wala na kaming maipagmamalaki." Napaluha na lang ako. Hindi ko kailanman hinangad ang yaman nila. Ang gusto ko lang nun, ang makasama si Angela habang buhay. Ngayon tuwing naglalakad kami sa parehong palayan kung saan nagsimula ang lahat, napapangiti na lang kami. Naalala namin kung paano sinubok ang pagmamahalan namin. At kung paano kami pinatatag ng bawat luha, bawat sakripisyo, at bawat pagkakamaling napatawad. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa buhay ay ito. Hindi nasusukat ang tunay na pag-ibig sa estado sa buhay, sa dami ng pera o sa laki ng pangalan ng pamilya. Ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa panahon ng problema, pagtataksil at sakripisyo. At kapag pinili ninyong manatiling magkasama sa kabila ng lahat, doon ninyo malalaman na totoo ang pagmamahalan. Maraming salamat Papa Ivan sa pagbasa ng aking liham. At sa inyong mga nakikinig, sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ipaglalaban niyo rin ba ang taong mahal ninyo kahit magkaiba ang estado ninyo sa buhay? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comments. Babasahin namin ang inyong mga kwento. Hanggang sa susunod na liham, ingat po kayong lahat at maraming salamat sa pakikinig.